Pag-uusapan natin today, kwentuhan natin is about real life dito sa Canada. Well, based on our experience lang, on our more than 2 years experience here as work permit holders and student. And yeah, pag-usapan real talk, no sugar coating. Talagang real talk lang. Walang halong ano. Kung ano, may pangit, may maganda. Ha? Pangit? Wala namang perfect country kahit naman sa atin. May comment at may Yeah, comment real talaga. talk lang. So I'm going to school! yeah, 8 a.m. Actually 8:08 na. Hatid lang namin yung mga bata kasi since wala pa naman kaming pasok. So yeah, Malapit lang yung school. lapit lang school, 3 minutes away lang. Yeah! Yeah, using cars. Naku, late na kayo. Yeah, what will Bibi? Wow. What will Teacher Perry do to you, Bibi, if you're late? Go to the office. Go to the office. Yari ka. Principal's office daw. Yari ka. So yun, pag-uusapan natin today, kwentuhan natin is about real talk, real life dito sa Canada. Well, based on our experience lang, on our more than 2 years experience here as work permit holders and student. Usapan real talk, no sugar coating. Talagang real talk lang. Walang halong ano. Kung ano, may pangit, may maganda. Ha? Pangit? Wala namang perfect country kahit naman sa atin. May comment at may Yeah, comment real talk talaga. lang. So, yun, we're almost here na rin. And Late na kami. late na yung mga bata. Kasi it's 8:10 na. 8:10. So yun, 2 minutes lang yung drive. So, Usually 8 o'clock na dito na tayo eh. Pero okay pa naman. Ay, may mga cars pa rin. Ano yung school nila. Honda tayo. medyo maulan pa rin ngayon. Maulan. Pero hindi na foggy like last time. And yeah, maulan kasi 3 degrees, so hindi nag-snow, hindi na-convert into snow. So, Positive 3. positive 3 ngayon. So, okay lang Daddy's din. gonna be Samo. We're here na, pag-usapan natin ulit mamaya. And hanggang dito na lang muna to, More unang gonna be Samo. part. Say bye-bye muna, Bibi. Bye. Ate. Bye. Bye-bye. We're Part here. na tayo. Continue na natin mga boss yung kwentuhan natin, yung ano natin, pasyal at kwentuhan session, pack session, pasyal at kwentuhan session. It's about kung ano talaga yung totoong experiences namin. Yun yung pag-uusapan natin, kwentuhan. So medyo mahaba-haba to. Ay, nakita na yung hospital namin. Doon ako nag-work yan sa left side ba yan? Ano may building dyan na mataas. So yun, related yan. So yun na yung first topic natin, first category natin, yung
healthcare. So, ikaw muna, what can you say about healthcare sa Canada based on 2 years natin dito? More than 2 years na natin dito Canada's sa healthcare, di ba, ano nga, parang isa yan sa kung bakit naging popular siya sa mga immigrants, mga international student, kasi nga universal healthcare siya. So, parang pag sinabi mo universal, ang first na naisip natin is free healthcare siya. Pero universal healthcare na rin sa Philippines, sa Pinas. Hindi pa kakapasa lang niya, no? 18 series on Pero ramdam ba? Siyempre bago pa. Sabi nga nila, free healthcare siya, pero technically may mga requirements bago ka mag-qualify dun sa free healthcare or universal healthcare dito sa Canada. So, in our case, na-avail naman natin siya. We're saying na specific kasi sa ano lang Sa experience namin, tsaka about sa Ontario lang. Wala naman kami idea on other provinces. Although, syempre, So, pare-pares lang din naman. Although, syempre may pagkakaiba. so here in Ontario, para mag-qualify ka, kailangan, nakakuha ka ng OHIP card. Doon ka mag-i-start. So, para ma-avail mo yung mga healthcare services, kailangan, meron ka na muna OHIP card. Sa our case kasi, dumating kami, work permit ako din siya, student that time. So may work permit ako, and nagkaroon kagad ako ng permanent full-time job. Actually, thankful nga ako sa employer ko nun kasi kung anong kailangan talaga, yung Service Canada kasi is doon namin kinukuha. Service Ontario. Service May mga Ontario siya, kasi is doon kinukuha yung OHIP. may mga format siya, hindi siya pwede basta-bastang certificate of employment. Kailangan naka-letterhead siya. Kailangan naka-specify doon yung position mo. And naka-specify doon na full-time and permanent job ka, including yung number of hours. Detailed siya. And actually, kapag mag-search tayo sa mga OHIP requirements, lalabas doon kung ano yung mga hinahanap na dapat meron ka doon sa certificate of employment. So, yun nga. So, okay na, may OHIP na kayo. Say, for example, health card. Ano bang next step? So, kailangan maghanap ng family doctor. So, ito, naging issue siya. Ang hirap makahanap ng family doctor. So, hindi lang dito sa Ontario, pati dito sa mga ibang provinces. So, yun nga, sa family doctor, dumating kami dito ng September 2021. In Toronto. Sa Toronto yun. And then, mga October 2021, meron na kami OHIP. So, ang next step is to look for a family doctor. Yun, nag-research ako and medyo mahirap nga siyang maghanap. So, for example, Google search mo, family doctor, ang daming lalabas pero hindi sila nag-a-accept ng new patients. Parang, nagkaroon kami ng family doctor, mga bandang December parang 1 month lang yung mga pagitan niya from waiting, application, contact, appointment. Hindi ka kasi pwedeng basta-basta pupunta ng clinic tapos pipila ka, hindi, lahat siya, by appointment siya. So for example, ngayong araw kami magpapa-appointment, ang next schedule namin is either next week or next week. Ganun siya. So, Medyo matagal yung proseso kaya mahirap magkasakit. oo, pero just in case lang naman, just in case na wala ka pang family doctor at magkasakit ka, pwede ka naman pumunta sa mga walk-in clinic. As long as may OHIP ka. So, yung mga walk-in clinic na yan, maraming mga walk-in clinic. Yun, from the word itself, walk-in. Mag-walk-in kayo. Pero, ang alam ko sa mga ganyan, pinaprioritize din. Depende sa needs and depende sa number of patients. So, kwento nung iba, yun nga, medyo matagal yung waiting time. But syempre, kung emergency yung case ninyo, pwede naman kayong dumiretso na sa mga emergency hospital.
dito na tayo sa Ambassador Bridge. Yung Oo. way, yung bridge papuntang Detroit. Oh, ito yung pinakita namin noong nakaraan pero sobrang foggy. Ngayon, kita na siya. So, yan. Diretso lang yan. Detroit na kabila. Experience. Ang tagal eh. Tagal, scheduling matagal. Like kasi, ako kasi nag-undergo ako ng medical surveillance. Kasi nagkaroon parang ng findings sa akin ng initial. Nung nag-apply pa lang kami ng ano, ng student visa, work visa. Nagkaroon sila ng findings such as X-ray ko. Then yun nga, I have to undergo sputum culture test. Sa Then Pinas yun, pa yun Sa Pinas pa yun, kaya tumagal. Then pinigyan ako medical surveillance. Ayun yung pinakita ko dito. Attach siya sa passport ko. Na dapat kong ipakita sa, although yun nga, yun ang kinaganda doon kasi kahit may medical surveillance ka, ano pa rin, medical pass pa rin, kumbaga allowed pa rin ni Canadian government na makapagtrabaho ka pa rin, makapasok ka pa rin ng Canada. So ayun, matagal siya, kasi nag-undergo ko rito ng chest x-ray, then CT nagkaroon scan. din ng CT scan, MRI. Pero yun nga, in between nun, sobrang tagal. Oo. Sobrang tagal ng scheduling. That's why Parang naalala, ma-share ko na parang naalala ko nung nagpapaschedule siya ng for MRI, 6 months yung waiting time. 5 to 6 months yung waiting time para dun sa appointment niya. Anyway, hindi naman emergent yung case niya. Katulad nung sabi namin, medical surveillance. Dino-double check kasi ng public health nila dito kung okay ba siya. I mean, kasi nga may naging initial findings dun sa Philippines. Mini-make sure kasi nila na hindi TB. hindi yung sa tuberculosis kasi, 'di ba? Kasi kung sila may So, mahigpit sila doon. So, nag-conduct ng mga additional tests sa kanya. So, yun nga, nabanggit na niya, TB test, X-ray, umabot pa kami sa CT scan tsaka sa MRI. Dumating kami September 2021, nagkaroon ng clearance. All cleared na is around Mga June or no, mga parang April ng 2023. So, almost 2 years siya. 2 years in the making siya. Tagal ng proseso. So, yun ang di maganda. Pero yun nga, tulad ng sabi namin, Pero libre lahat yun. libre lahat yun. Yun ang kinaganda naman, libre lahat. Pero pag emergency kasi, pa-priority ka naman. Tulad, halimbawa, napilay. Kasi, yun na, kwento ko lang. Kasi, naglalaro, sa Toronto kasi naglalaro kami basketball. May, kami rin, may parang every Sunday game kami. Laro-laro lang, every weekend. May isa akong ka-work na kasama ko naglalaro. Ayun, napilayan siya during the game. Tapos yun, dinala ko lang sa hospital, sinama ko siya sa hospital. Actually, yung asawa niya sumama sa hospital sa loob. Kumbaga, dinala ko lang siya. Nakasikaso kagad. Yun, nakasikaso rin siya kagad. Siguro in an hour or I don't know, I forgot. Pero yun, si Jules, kung mapanood to ni Jules, yun yung tropa ko na yun. Na-admit din naman, nakasikaso rin siya kagad. Pinauwi rin siya nung time na yun. Pero yun nga, pag hindi kasi emergency like that, medyo talaga maghihintay ka ng matagal. Even, yun nga, tulad sa amin, months, weeks, tagal talaga. So yan, tulad nun, emergency, tulad pag manganganak ka, syempre, emergency talaga yun. Mga ganun. Asikasuhin ka naman kagad. And yun nga kinagandaan, basta may OHIP card ka, talagang libre, wala kang babayaran. Yung dito kasi sa Canada, pinaprioritize talaga kung ano yung mga urgent, mga emergency, binabalance yung mga resources niya. So, syempre, maraming mga pasyente, as much as possible, gusto naman talagang ibigay kung ano yung kailangan, di ba? Pero may mga resources kasi na limited. So, for example, yung sa mga CT scan, so yung sa case mo, hindi naman kasi siya urgent eh. Pero kung, for example, yung case mo naman is, katulad nung ibang pasyente ko na na-admit sila, and kailangan na nila ng CT scan, parang within the day or the following day, depende nga dun sa sa urgency. So, yun siya. And isa pang kinakatuwa ko yung sa vaccine, kasi dun sa Pilipinas, although may mga health center naman tayo na nagbibigay ng free vaccine,
aminin natin, karamihan nagpupunta ng private pedia, di ba? Kaya sa mga bata. Sa mga bata. Ganun din kasi yung sa mga anak namin dun sa Pinas. May private pediatrician sila. So, every vaccine yun, alam nyo na, kaching-kaching. So, bayad ka. So, dito, libre. Libre yung mga vaccines nila, nakakatuwa. And nung one time, yung isang anak namin is kinailangan mag-antibiotics. Libre yung antibiotics niya. Hindi lahat ng gamot libre for kids. There are certain drugs na libre siya, pero ang sa case namin, nung kinailangan nung isang anak namin ng antibiotics is free siyang binigay nung pharmacy. Pinakita lang namin yung OHIP card. Sa mga international student, gamitin niyo yung health card ninyo kasi yun nga, may certain discount kayo makukuha sa mga prescription medication nyo. For example, sa akin sa Seneca, nung kinailangan kong ng medicine, ganyan, 80% yung kinover nung health card. Binabayaran natin yun, kasama yun sa tuition. So, gamitin nyo siya Sayang. kung kinakailangan. Maximum. Pero, kung hindi nyo naman kailangan, edi huwag nyo gamitin. I mean, Mas okay na hindi magamit para... Kasi, di ba, ibig sabihin, hindi mo kailangan. Healthy ka. So, yun, may mga options for international students, yung health card ninyo, may coverage kayo doon, check ninyo sa school ninyo, may mga orientation yan, make use of it. And then, kung for example naman, may OHIP card ka, and then, kailangan mo ng mga prescription medication, may mga company na nagbibigay ng, ang tawag doon, extended healthcare. Hindi lahat ng company nagbibigay, optional siya. Hindi siya mandatory, depende siya sa company. So, for example, yung dating work mo sa Toronto, wala silang extended, di ba? Walang extended. No, So, meron pero hindi kina-apply. hindi mo in-apply. Hindi siya kumuha. Hindi ako kumuha. Hindi siya kumuha. So, yung iba kasing employer nag-o-offer nun, Manulife. pero merong certain deduction. Like, pwedeng 50-50 yung employer, or pwedeng 100% sagot ng employer, depende. So, bukod dun sa OHIP, meron kaming extended healthcare. Yun nga, kasama yung dental, kasama yung sa eye check-up, something like that. Siguro to sum it up, sa healthcare, kasi marami rin nagsasabi sa mga ibang vlogs na rin na hindi nga raw magandang healthcare. Oo, libre, pero mabagal, hindi ka asikasuhin. Tama naman, totoo naman talaga yun. Libre talaga, libre as in libre, wala kang babayaran. Pero, matagal, pero pag urgent matters naman, emergency, asikasuhin ka They naman try talaga. naman talaga. They try naman talaga na Tingin naman namin gusto, hanggat maaari gusto kong asikasuhin lahat ni Canada. Kumbaga, parang na-overwhelm. limited din yung resources. Oh, limited resources. And even the manpower. Even the manpower, then biglang dumadami nga rin yung mga tao ngayon, especially here in Ontario. So, hindi nila agad-agad maasikaso lahat ng sabay-sabay. Nasanay kasi tayo dun sa Philippines na pagpunta natin ng isang clinic, tayo kaagad. Or pipila tayo saglit lang. Dito kasi lahat appointment eh. Like, 90% talaga appointment. Yun. So, yun yung mga scenario. Libre, but matagal. Pero, yun nga, libre siya. So, ano that- pang i-complain mo? Libre na nga siya. Wala naman. Matagal lang talaga. Yun lang talaga. Yun lang Nasanay naman kasi ang ano. tayo eh. For example, nung sa Pinas, diba? Parang sa pipila tayo for vaccine or what. Yun nga kasi sa Hindi mo sa kailangan Pinas- magpa-appointment, pila ka lang. Tapos within the day, ma-entertain Oo, ka ito kaagad. personal experience lang din namin. Tulad sa Pinas nga na urgent na, during nung COVID times, yung mama ko, libre yon kasi na-hospital siya sa hospital ng Makati, sa OSMAC. Libre nga pero hindi naman siya nakasikaso. Then, wala nangyari. So, that was parang months before kami pumunta ng Canada. Then, actually, days before kami pumunta after namin mag-medical, naoperahan naman ako. Upfront medical yon, naoperahan naman ako, appendicitis. So yun, nasikaso nga ako kagad, pero naggastos naman namin, ang bill namin noon for 3 days is around 160,000. Hindi lang. Around that. Pero luckily, yung employer ko that time is meron kaming parang card, ang tawag,
health card. health card. Pero pag wala, ang laki. Abuti pa ng 200, 300. Yeah, abot ng so na ano rin, nabawasan, malaki lang rin yung nabawasan. I think 60 to 80,000 din yata yung na-cover niya. Which is malaking tulong, pero malaki pa rin yung nilabas namin. So yun nga, yun yung ano namin. Sa Pinas ganun kasi urgent, kahit urgent, libre nga, hindi ka na masikaso. So, mamasikaso ka agad, bayad Masikaso ka. agad, bayad ka ng malaki. Dito, ayun, pag di urgent, hindi ka makasikaso kagad. Appointment basis. Pero pag urgent naman, asikaso ka agad, libre pa. So, yun yung naging ano namin. Actually, isa yung healthcare na yan sa major parang reason namin kaya kami nagpunta rin dito kasi yun nga, parang sayang naman yung i-invest mo or iipunin mo tapos sa isang iglap lang magkasakit ka, kung gusto mong gumaling ka agad, gagastos ka ng milyon. Saka private. Yun nga, gagastos ka ng milyon, di ba? Sayang lang. Pero Natin. so far, anong Mabagal. I mean, okay. Ako kasi happy Okay na- ako happy pa rin kasi ako eh. Happy pa rin ako doon sa sa klase ng healthcare na meron dito sa Canada kasi yun nga as much as possible tinatry nilang i-maximize yung resources para ma-accommodate lahat ng mga needs. Kailangan lang natin being patient. So, yun. By the way, dito tayo sa Riverside, Ito nga palang what's this? Etong Ambassador Park, No, hindi siya Ambassador Park eh. Itong pinakalakaran nila dito, nakalimutan ko yung mismo. walkway. Pwede ka dito mag-fishing. Marami nag-fishing dito. Even winter may mga nag-fishing dito. Pero pag summer talaga, Ang dami. ano tayo,